Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Dagdag na traffic signages inilatag sa mga strategic na lugar para sa kaligtasan ng publiko sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa Dagupan. Tuloy sugagawaan na task force disiplina pian napansan siya suksoy disiplina tan kaliganan ed sari manunan karsada ed bali na Bayambang Jadluyaga Pangasinan di paakar ed pangiyan nakaaruma na traffic tan regulatory signages at saray estratehikon lugar. Indaulo iyan na saray staff na Task Force Disiplina tan Bayambang Public Safety Office o BPSO. Sa igitma nakaaruma na karatula at piyan magmaliw, ya malinaw ya giyatan panunot at saray motorista, pedestrian tan arumiran manguusar na karsada, ni paakar at suston pangusar at karsada panumbok at saray walalanggangan at trapiko, tan manmantine na road safety. Importante so pakawalaan na maganap, malinaw tan mainumaya na nang ya karatula pian napaliisan so pakawatwat na saray motorista tan pian mas maabig so trapiko laut-laad saray lugar ya mabetbet ya dadala na luluganan tan iray totoo. Kabyangan iya ed tuloy-tuloy ya pansasagpot na Task Force Disiplina tan BPSO pian napaulat so pangasikaso ed trapiko tan napaaligwas so disiplina ed karsada. Pinasisig tumet so amin ya motorista, ya magmaliw ya responsable, maalwarya, manmaneho, tanlana nga unuran iray traffic signages, tan gangan ed trapiko. Kalaganan niya ituloy na Task Force Disiplina tan BPSO sa monitoring tan enforcement activities da, piyan na siguro so panumbok na publiko at saray tutuntunan tan napansan siya so seguridad ed oksoy na amin ya mangusar na karsada. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. Makabagong paraan ng agrikultura ituturo ng pamahalaan sa mga magsasaka sa isang bayan sa Mountain Province. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen. May patungpal ti Project Saray Cordillera sa Jebauco Mountain Province kalpasan iti taripnong iti napalabas ngal daw iti Lunes. Ti Saray Cordillera ket abanti nga sistema ti agrikultura nga agtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno kas iti Department of Science and Technology dagitoy disaster offices iti probinsya kaya nakastapay iti daytoy Saray Cordillera ket Advanced Agriculture Monitoring ken Decision Support System nga mangprotektar kadigitoy maapit nga produkto ken kastapay mangpasyaat kadigiti sistema iti agrikultura. Kastapay nga maisuro ti Integrated Cutting Edge Satellite Data Geographic Information System karaman pa iti weather trafficking panagadal iti daytoy kasasad ti daga nga mamulaan no kasano nga ikaten dagiti peste kadigiti mula ken daduma pa nga wagas iti maisuro. Manipod ditoy Bontoc Mountain Province, Apollo Padaen para iti World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Tabuk City Drug Abuse Council nangunguna sa kampanya kontra illegal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Di CADAC, Buenos City Anti-Drug Abuse Council, iti lead agency, dito'y siyudad ti Tabuk, tapno mang tamang iti drug abuse problem.
Dahil iti focal point nga pakitinulungan dagiti naduma-duma nga sektor iti komunidad tapno magunod iti tarigagay nga agbalin kas drug-free iti syudad nga Tabuk. Iti naiwayat nga third quarter council meeting dati alawas, dinawat ti council nga nayunan ti suporta iti komunidad gapot saan la nga trabaho daytoy dagiti concerned agencies ken iti council. Dagiti manamnama nga itulong dagiti umili ket panangambo kadagiti kasapulan nga impormasyon may panggap iti illegal drugs, makikaysa iti education campaign ken team coordination kadagiti maseknan nga ahensya iti gobyerno. Inyo na una iti City Anti-Drug Abuse Council members kasapulan iti napigpigsapay nga kampanya kontra illegal a droga gapot agraraira pa lang daytoy a problema agingga iti agdama. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. Barangay Tanod itatalaga sa mga paaralan sa Unisan, Quezon para palakasin ang seguridad. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles. Magtatalaga ng mga barangay tanod sa mga paaralan sa Unisan, Quezon bilang hakbang para mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral ayon sa lokal na pamahalaan. Ito ay matapos lagdaan ng isang executive order na naglalayong paigtingin ang pagbabantay at koordinasyon para sa seguridad ng mga paaralan sa Unisan. Ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapatupad sa DILG Memorandum Circular Number 2025-072 na naglalayong palakasin ang papel ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad. Sa ilalim ng kautusan, magsisilbing katuwang ng mga paaralan ng mga barangay tanod sa pagbabantay sa mga mag-aaral at sa pagpapanatili ng seguridad sa paligid ng mga paaralan. Layunin ng lokal na pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng mga bata, mabigyan ng kapanatagan ng mga magulang at magkaroon ng dagdag na katuwang ang mga paaralan sa pagbabantay sa mga mag-aaral. Inaasahang makatutulong din ang hakbang sa mas mabilis na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, barangay at iba pang kinauukulang ahensya sakaling magkaroon ng mga insidente na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles. Sa Lucena pa rin tayo, flood control project sa Sablayan, Occidental Mindoro na sira dulot ng habagat. Narito naman si Tom Alvarez para sa report. Nasira ang dalawang flood control project sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro matapos ang pananalasa ng habagat sa lalawigan na nagresulta sa pagbaha at pinsala sa ilang komunidad. Ayon sa pabalid ng mga opisyal ng Barangay Tagumpay, una nang nasira ang flood control project sa kanilang lugar at isinaidalim sa pagkukumpuni ng kontraktor na SunWest Corporation noong 2025. Subalit hindi ito natapos at muling napinsala ng masamang panahon kamakailan. Anila, bukod dito ay natabunan din ang buhangin ng ilang bahagi ng mga palayan malapit sa proyekto. Samantala, isa pang flood control project sa Barangay Claudio Salgado ang nasira na nagdulot naman ng pagbaha sa nasabing lugar. Umaasa ang mga residente ng mga apektadong barangay sa agarang pagkilos ng DPWH, lalo na at nagpapatuloy ang banta ng masamang panahon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Bangko Sentral ng Pilipinas kinilala ang mga outstanding stakeholders sa Southern Luzon. Radyo Pilipinas Palawan kabilang sa nabigyan ng pagkilala. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
Kilala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga stakeholders nga naging kabangkiadya sa imbuat nga 2026 Outstanding BSP Appreciation Ceremony Southern Luzon sa Princesa Garden, Kasangapon, Agosto 24. Kabilang sa mga natuwa niyang pakilalang Radyo Pilipinas Palawan nga partner ang BSP sa pagpapaabot importante impormasyon sa publiko nga sa dadi ay sobrarang darwa kadagon. Katabida sa inkilala ang BSP ang para sa mga ahensya ug opisina sa probinsya nga kababilangan ni ang Puerto Princesa branches ang Land Bank of the Philippines, First Consolidated Bank, ang Department of Education Schools Division of Puerto Princesa City. Ag sa luwa ang probinsya ay kilalara ang Land Bank Naga Rotonda Branch, Land Bank Legazpi Cash Operation Unit, Land Bank Lucena Ginto Cash Operation Unit, Deputy Yaba City Schools Division, Department of Trade and Industry Mimaropa LCC Malls. Personal nga panguranda ang BSP Chairman of the Monetary Board, Governor Eli Romolona Jr., ang atabong awarding ceremony sa asambit nga aktibidad. Agatin dardadigi ang Say Palawan Governor Ami Alvarez, Mayor ang Kalayaan Igdumaran, pira kaagrepresentar alin sa BGMP Comelec igibang ahensya ing gobyerno. Diyaran ay karuwang dagon nga inkilala ang Radyo Pilipinas Palawan bilang outstanding stakeholder ang Bangko Sentral ang Pilipinas. Alintigi sa Puerto Princesa Palawan, Jassy Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DepEd Calbayog Schools Division pinarangalan ang mga natatanging stakeholders. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Ginpasidunggan sa Department of Education Calbayog Schools Division ang mga outstanding stakeholders nga nagahatag sa importante nga kontribusyon sa edukasyon durante sa Stakeholder Summit nga ginpahigayon sa naglabay nga Biyernes. Ginpabugatan durante sa summit nga ang estudyante kinahanglan magpabilin nga sentro sa mga programa, partnership nga desisyon para sa sektor sa edukasyon. Sumala kan SDS Officer in Charge Dr. Joel Zartiga ang mahinungdanon nga partnership kinahanglan magresulta sa mas maupay nga well-being ngan mas damo nga oportunidad para sa mga kabataan. Nagpahayag liwat sa suporta ang mga opisyal sa padayon nga pagburublig sa DepEd, lokal nga panggobyernuhan, pribado nga sektor, media nga iba pa nga stakeholders para mapakusog ang serbisyo sa mga estudyante. Lakip sa mga ginpasidunggan ang Radyo Pilipinas Calbayog nga ginkilala como usa sa outstanding stakeholders tungod sa suporta ngan partnership sini sa mga programa sa DepEd. Ginpabugatan sa summit nga ang kalampusan sa mga partnership dili la nasusukol sa kadamuon sa aktibidad kundi sa aktwal nga kauswagan sa kahimtangan oportunidad sa mga kabataan. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dadakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka ng kape sa Surigao del Sur sumailalim sa pagsasanay sa coffee post-harvest practices at specialty coffee. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. May pailom sa coffee post-harvest practices and specialty coffee training ang mga coffee farmers gikan sa Surigao del Sur isip kabahin sa programa sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project of DAPRDP o provincial government aron mapatas ang kalidad o bilis sa robusta coffee. Tumong sa mong pagbansay nga madungagan ang kahibalo sa mga mag-uma may tungod sa saktong pamaagi sa pagpanguma, post-harvest handling o coffee processing. Misalmot ang tulo ka kooperatiba gikan sa mga lungsod sa Barubo, Tagbina o Bislig City sa tulo ka adlaw nga training nga gipaygayon dito sa Don Narciso, Claveria, Misamis Oriental. Usa sa mga nahimong resource speaker mao si Brenda Claver, usa ka robusta Q grader o Q processing professional nga naghisgot sa mga pamaagi sa pagmintinar sa kalidad sa kape gikan sa umahan. Among pagbansay kabahin kini sa padayong pagtinabangay sa DA o sa provincial government alang sa pagpalambo sa industriya sa kape o aron makahatag og mas daghang oportunidad alang sa mga mag-uma niini.
Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, school library na pinondohan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, pinasinayaan sa Parang, Sulu. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Formal na yugawan ibang turnover ha community inambukbag school library ha barangay Tukay Parang Silu sinapit siya kauhaan simbulan August sa tahon niya namin maksud ka kanapan in access sin mga bata school ha mga kapanya pa na usalun ha education piyondohan sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education atau MBHTE sinbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao atau BARM in a facility amon mag-serve ganap lokal ha pagbasa pag-school iban mausal ha mga learning resources. Piaguhan na ni Mayor Alcadar D. Loong iban Barangay Chairman Arcia Gabibaanan in ceremony ha pag-assign sa mga documents para ha formal turnovers in facility. Imagdiresab ha pakaradyaan indabaka sa Barangay Chairman June Baanan ang mga kamastalan Municipal Public Employment Service Office atau PESO Representative Ernacerin K. Guevara iban ang mga tarpilang sina kauman. Giuo niya makatapang imbag library ha pag-adihil si Mas Mariaw Learning Environment iban ganap resources sa mga kabataan ha nasabut barangay. Ina project bahagi ha pagmatuyo pa kusukon in facility mausal ha pag-school nila iban kasuportahan inland umingat pa ina mga kabataan halom sina kauman. Dahil RP Holon Nurida Salip Julkiram para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.